1 po ng umaga, 6:51. Ngayon ay 21 na po sa buwan ng November, araw po ng Thursday. Nagabang ko dahil dito po sa Aurora Boulevard, Pasay City. Aurora ay mag-exercise po ang iyong abang lingkod from Aurora Boulevard, Barangay 178 up to Domestic Airport Road, dadaan ng Andros Avenue, tapos po ng Andros Avenue ay Domestic Road siya, tapos po ay sa Domestic Airport Road. So tapos ang kwan pala, yung parang nagda-doubt ako dahil pag sa harap po ng Domestic Airport, yun po ang Domestic Road. Tapos paglabas mo naman, paliko ka puntang Baclaran, ito po ay Airport Road na. Kinuha yung Domestic, no? So maaaring yun, no? So hindi lang po alam ng ibang lingkod yung story tungkol po doon. So dito sa Aurora Boulevard, mayroong flyover papuntang airport. Ito po, makibigan, mayroon din po mga hotel dito na malapit sa airport. So pag matinding ulan, konting baha. Mabuhay Lane, alternate road. So pagpupunta ng Baclaran Church, pwede magdaan po ng Boulevard, Ross Boulevard, kaya dito sa Quirino Avenue. So mga kaibigan, yung bang lingkod ay dito na po sa Andros Avenue. Ito po ang Andros Avenue, mga kaibigan, hanggang airport po yan, Terminal 3. So mga kaibigan, ayon po sa mga experts, no, kailangan na po natin mag-hakbang o kailangan po natin na mag-walk ng 10,000 steps. Subalit may ibang mga doktor na nagsasabi na medyo mabigat daw po ang 10,000 steps. Maaaring 5 lang daw po, no? Subalit mayroon naman, no, ayon sa mga may isang PNP officer na nagsabi niya, mas maganda daw pag halimbawa 50 up na po tayo, mas maganda daw po paglakad sa Magyag. Kaya may tama po naman, no? So maaaring depende po sa ating sa kalagayan ng ating katawan. So pagsubukan natin yung 10,000 times, ilang kilometro kaya, no? Yung 10,000 steps. Pero mayroong apps mga kaibigan sa cellphone na parang binibilang yung steps natin. So di ba pagpasok po tayo sa mga mall, mayroong yung guardia, kasi sa entry point yung guardia nakasal. Mayroon siyang Pilipino, pero ba papasok mo yung sapat, ibutin niya mag-record na +1. So kaya hindi na siya nahirapan magbilang. So yan, no? So automatic po siya. Kaya yan makibigan ang tinatawag natin na kailangan po ng ating kalusugan na mag-walk because we are born to move. Sabi naman ni Dr. Arnold, sabi niya, we are born to move. Hindi daw po tayo static, kasi pag halimbawa hindi po tayo mag-move, hirap naman. Pero sa gabi, siyempre po natutulog tayo kasi po mayroong panahon para sa lahat. May panahon na magpahinga, may panahon na mag-work, may panahon na magbakasyon.
panahon na masaya, na malungkot, panahon na lahat ng klaseng panahon mayroon tayo. So yan, no? So di ba pag halimbawa isang farmer, kasi ang panglikod mabibigan ay isang farmer. So bilang isang farmer, may panahon na kami ay magtanim. Ano ba, itanim namin ay palay o kung mga gulay o kung mga fruit-bearing trees naman po. No? So, unahin po muna natin mapibigan yung lansones. So, yung lansones, nagtanim po kami ng lansones. So, ngayon, di ba, nagtagtuyot, dumaan yung tagtuyot, mga kaibigan. So, ngayon, ang ginagawa ng aking may bahay ay doon na siya naglalaba, doon siya naliligo sa puno ng lansones. Sabi ko, ang ganda ng ginawa ng aking forever. Pero mo yan, no? Doon siya naliligo, doon siya naglalaba. So, ang ginawa lang, siyempre mayroong hose na medyo mahaba. No? So, dinala doon yung hose. Tapos may malaking lalagyan ng tubig. No? Parang mini drum. So, ang ginawa niya ngayon, doon siya naliligo, doon siya naglalaba. So ngayon, ang aming mga kapitbahay po ay patay ang lansones. So nagtaka sila na ang sa amin ay buhay. So ibig sabihin mga kaibigan yung para-paraan yan, no? Kasi may panahon na tag-init. So may panahon na tag-ulan, no? Kaya lahat ng panahon yan ay kailangan po natin. May panahon na bagyo, may panahon na basta lahat ng panahon nag-ano sa atin dumadaan. Ang ano dyan matibigan, ang kulay, whatever the situation is, we should be comfortable. Dapat ay comfortable. So, yan po ang pinag-maganda. Comfortable po tayo. Pag tayo anumang panahon, no? Kasi natuturo sa scouting na wherever we are, whatever the situation is, we are comfortable. So, yan tayo comfortable tayo dapat, happy tayo dapat. Ibig sabihin po. So ngayon, ang tanong ay paano tayo maging comfortable? Sa kabila ng halimbawa, walang kulang ang mga amenities. So sa John mga kaibigan, ang mahalaga doon ay tanggapin natin ang buong puso at gagawa tayo ng paraan. Kasi sabi ng konsiderata, halimbawa, iwanan po natin yung ating anak sa kabundukan. So sisikap siya at gagawa ng paraan para siya ay mabuhay. So halimbawa, no, walang pagkain na iniwan. So ngayon, mag-ano siya? So maghanap siya ng pagkain doon sa place kung saan siya. No? Kasi halimbawa sa bundok. So pag sa bundok, magkaibigan, halimbawa tayo ay may tinatawag na pag tayo ay may tirador, no? Pag may tirador po tayo, napakaganda makibigyan dahil yung ibon, pwede natin tiradorin. Tapos yung wild chicken, pwede po natin tiradorin. So, di ba maganda? Maganda makibigyan pag tayo ay makahuli ng manok na wild. Kasi ang sarap yan. So, ang pagluto yan makibi, halimbawa wild. Sa bundok naman, kahit walang kaldero, pwede magsaing sa kawayan. Pwede magsaing sa damit. Pwede magsaing sa buko. So, ibig sabihin na makasurvive tayo. So, yan, no? Tapos kahit na kaldero na siya, ang iba nga yung sa kalsada, lata. Basta malaga lang na maluto yung kanin. So siyempre, ginagawa lang po natin yun
kung kinakailangan ng pagkakatao. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, na if needed, pag kailangan po, yun. Pag kailangan po natin, yun po siya. As needed by circumstances. No? So, ang iba yan, yung kaldero na wala ng takip, yung halimbawa, yung ano, yung rice cooker na sira, no? Kasi yung kwan niya pwede pa namang i-reuse, so pwedeng i-reuse yun, i-reuse natin, ayan, pwede yun siya. Tapos kahit walang takip, pwede siyang takpan. Ngayon, mga kaibigan, ng katawan ng saging. Tapos ang pagpupulong sa ang saging ay puputulin, ibaw, ilagay doon ang kaldero at doon na magluto. So pag yan, mga kaibigan, napakasarap kainin. Tapos pag ihaw ng isda, wow, kahoy, no? So ibig sabihin, hindi na po tayo gagamit ng uling. Hindi po na talaga kahoy, no? Kasi halimbawa kahoy, yung halimbawa kahoy na star apple or whatsoever na matigas. So pagkatapos yan, mga kaibigan, halimbawa naluto na yung kanin o kung ano man niluluto, tapos ipunin ngayon ang mga charcoal at saka pwede na po mag-ihaw, no? Ang sarap. Halimbawa bangus, wow, tilapia, wow, ang sarap. Ang sarap po, mga kaibigan, no? Pag tayo ay gagawa ng gano'n. So yan, no? Tapos ngayon, mga kaibigan, halimbawa tayo ay 5 araw sa kagubatan. So ngayon, para hindi na tayo gagamit ng pusko, sa ilalim yon mayroong tinatawag na agipo. Yung agipo na yan, sa Ilonggo, iwan ko kung ano sa English yun, no? Parang maliit na baga. So, agipo yun, ha? So ngayon, yung agipo na yan, yun naman ang pagpaningas, no? Kaya, alam mo, mga kaibigan po, yung aking lola, si Lola Carmen yan, eh. Lola Carmen Imperial Baluran. So ngayon, si Lola po ay nag-ano, yung agipo na yun, kinukuha niya sa umaga at saka paningasin na naman. Sabi ko, si Lola talaga, ano? Kasi sila ay nasanay sa panahon na wala pang pusko, pero sa ating ngayon, instant na. May instant noodle na, instant noodles, at kung ano-ano pa. No? Kaya madali. Pero sa panahon ni Lola ko, grabe talaga. Sabi ko, grabe naman kung Lola ko, nakikita ko eh. Tinalagay niya ngayon sa bunot ang agipo na yun, tapos kanyang pahanginan, tapos maya ihipan, maya apoy na. Sabi ko, grabe talaga si Lola ko. Napakatindi ang kanya, abilidad. So yan, no? So, tapos naman, wala namang rep sa bundok. Pero bakit nila na-preserve ang mga pagkain? Yung aking kwento na lang po ito, makibigay. Yung kwento, yung sa kawayan daw, doon nilalagay ng lolo yung karne. Tapos lagyan po niya ng asin. Iwan ko po anong tawag doon. Hindi naman bumabaho. So, ibig sabihin na napipreserve ang kwan, ang pork. Tapos, ang isa pa yung lolo kong isa, Lolo Pablo. Ang ginawa niya naman, yung balat ng kalabaw. Ang ginawa niya sa balat ng kalabaw, kasi wala namang rep noon eh. Binibitin niya ngayon sa kwan, sa initan, o kaya dito sa may dapog, o kaya sa English pa, dirty kitchen. No? So, doon niya ngayon binibitin. Tapos, parang isang buong araw niya na usok lang ng usok. So, yung usok na yun ngayon ang kwan, yung nagpabibigay ng proteksyon doon sa kwan, na hindi bumabaho siya. So, talagang ano siya, no? Grabe talaga.
Tapos according to sa isang pastor natin, ang kanyang ginawa naman po ay ano siya, yung siya ipugaw daw, yung kanyang friend, ba isang buong baboy. Hindi yan nilirelate. Hinahati na yun sa apat, di ba? Apat ano ba? Tapos yung paano yung makaibigan ay yung paapo ay binibitin yung apat na yun. So halos buong araw yan na usok ng usok. Kasi pag wala nang linuluto, lagyan mo lang ng bunot, uusok yan. Ibig sabihin hanggang umaga, usok yan ng usok. No? So ngayon, yun ang dahilan na na-preserve po ang pagkain. Yung pork, na-preserve. No? So, biro mo yan. At saka isa pa, yung tubig doon sa pork ay nalalaglag kasi nakabitin po siya. Tapos inuusukan pa. Tapos ang Lola Carmen ko naman po, mag-ibigan, ay yung, di ba yung halimbawa, ang bubong ay pawid. Pawid, no? Kaya bubong. So doon yung itim na yun na dumikit na yun sa dumikit po doon sa ano ba ito, dumikit sa bubong, pinapagpag ng lola ko. Tapos kung magkaroon kami ng LBM, loose bowel movement, sorry po sa mga kumakain, so pinapainom po. So yan, no? Tapos yung isang pamangkin ko naman nabinat daw siya. Yung bago siyang panganak, nabinat daw siya, no? Ang ginawa po niya ay kanya pong sinunog ang tuyo po na dahon ng saging. At yung tuyo na dahon ng saging na yun ay kanyang sinunog. Tapos yung abonon, nilagay niya po sa baso at tinimpla at ininom. Alam mo, naka-recover siya, mga kaibigan, sa kanyang problema na siya ay nabinat. Sayang, no? So sa mga nabinat, dapat yun, no? So kasi pag nabinat daw, ito yung na-observe yan. Sabi nila pag nabinat daw ay parang malaglag ang iyong mga mata. Parang malaglag daw po ang iyong mga mata, parang malaglag daw, no? So yun daw po, no? Sa bagay na ranasan din ng asawa ko na yung siya ay nabinat po siya. So yun yung nabinat siya. Nabinat po yung aking asawa. So yung nabinat na yun, na ang ginawa po ng ibang lingkod, hinilot ko siya. Hindi ko na pinausukan kung ano pa man. So siya nabinat. So yun ang dahilan na siya, no?